Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Huwebes. 3 katao patay matapos na araruhin ng closed van ang 3 iba pang sasakyan sa Baguio City. Tricycle driver patay matapos na pagbabarilin habang namamasada. Maputik na daan patungo sa paaralan, kalbaryo ng mga estudyante sa isang barangay sa Mangaldan. At tunghayan ang Santa Cruzan sa isang barangay sa Calasiao, Pangasinan. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, patay ang 3 katao matapos na araruhin ng closed van ang 3 iba pang sasakyan sa bahagi ng Bukaucan Road sa Baguio City. At ayon sa paunang investigasyon ng otoridad, human error ang tinitingnan na posibleng sanhi ng aksidente. Naka-alerto CJ Torida. Wasak ang harapang bahagi ng closed van na ito matapos araruhin ang 3 sasakyan sa bahagi ng Bukaucan Road sa Baguio City alas 3:30 kaninang madaling araw. So pababa siya, mabilis at medyo pagewang-gewang. At doon nabangga niya yung nakasalubong niyang paakyat naman ng Bukaucan. Pagkabangga nito sa kasalubong na utility van, tuloy-tuloy ang pagbulusot ng closed van. Bumangga sa ilang traffic signages hanggang sa sumalpok pa sa nakaparadang SUV at AUV sa kalsada. Na-trap ang driver at 2 delivery helper ng closed van sa loob ng sasakyan. Gumamit pa ang mga responding autoridad ng metal saw upang maalis sa loob ng sasakyan ang 3. Unfortunately, yung driver ng van at yung 2 nitong pasahero ay binawian ng buhay. Kargado ng mga parte ng sasakyan ang closed van na nakadagdasan ng i-deliver sa ilang lugar sa lungsod at sa La Trinidad, Benguet. Hindi naman daw nakainom ng alak ang 3 ayon sa PNP. Tubong Marilao, Bulacan ang nasawing driver. Inaalam pa kung tagasaan ang 2 delivery helper. Samantala, sugatan din ang driver ng utility van na unang nabangga ng sasakyan ng mga biktima. Ayon sa PNP, inoobserbahan siya sa ospital. Patuloy pa rin po, inaalam kung ano talaga yung siya kasi initially po is human error. So ongoing pa rin yung pag-investigate po. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, One North Central Luzon. Patay ang isang tricycle driver matapos na pagbabarilin habang namamasada sa Umingan, Pangasinan. Nakatutok Jasmine Gabriel Galban. Patay ang isang tricycle driver matapos pagbabarilin ng 2 lalaki sa bahagi ng Provincial Road ng Barangay Lubong, Umingan, Pangasinan, pasado alas 10:30 ng umaga kahapon. Nakilala ang biktima na si Romeo Corpus, 67 anyos, residente ng parehong barangay. Maghahatid sana ang biktima ng pasahero nang mangyaring pamamaril ng hindi pa nakikilalang mga suspect. May karga siya na passengers dyan. Pag-uwi, para nga siyang konser, sinundan na siya. Oo, sinundan. Binaril na. 3 tama ng bala sa dibdib ang kumitil sa buhay ng biktima. Dinala pa sa ospital pero hindi na siya umabot ng buhay. Ligtas ang babaeng pasahero ng biktima. Tumakas sa mga suspect sakay ng motorsiklo matapos ang krimen. Hostisa na lang kung sino ang sir. Kung mahuli yung gumawa niyan, hostisa na lang. Tumanggi muna magpaunlak ng panayam ang Umingan Police. Pero base sa kanilang paunang report, posibleng may kinalaman sa alitan sa lupa o paghihiganti ang motibo sa krimen. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Maputik na daan patungo sa paaralan, kalbaryo ng mga estudyante sa isang barangay sa Mangaldan, Pangasinan tuwing tag-ulan. Nagbabalik sa report si Jasmine Gabriel Galban. 3 apo ni Aling Emily ang nag-aaral sa Salaan Elementary School sa Mangaldan, Pangasinan. Mula sa kanilang bahay sa Riverside, nilalakad lang ng kaniyang mga apo ang daan papunta sa eskwelahan. Kalbaryo para sa kanila ang paglalakad patungo sa eskwelahan dahil maputik ang daan tuwing panahon ng tag-ulan. Putik madam, talaga mahirap, talagang
Kasi yung dadaanan namin dito, kasi lagi silang pag oo, nadudula sila sa pagtag-ulan. Madudumihan, lalo na yung mga high school, mapuputikan yung sapatos nila, kaya nilalagyan nila ng plastic. Batid ng mga opisyal ng barangay ang matagal ng problemang ito ng mga residenteng nakatira sa Riverside. Kaya naman nang magkaroon ng pagkakataon na mapondohan ang konstruksyon ng sementadong daan ay agad sinimulan ng proyekto. Parang pagka-tagulan, medyo maputik. Nahihirapan yung actually yung mga bata rin na taga sa may Riverside, dyan sila dumadaan. Papunta ng eskwela? Eskwelahan. At hirap talaga sila Hirap talaga sila kasi maputik. 15 milyong piso ang pondong inilaan dito mula sa national government. Puspusan na ang konstruksyon ng konkreto kalsada. Tinaasan din ang kalsada para matiyak na hindi ito babahain sakaling tuloy-tuloy ang malakas na buhos ng ulan. Bago ang balik eskwela sa June 16, posibleng madaanan na raw ito ng mga estudyante. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Mga kapuso, wala ng epekto ang low pressure area na binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Pero may bagong weather system din ang iiral at makakaapekto sa bansa. Yan ang southwesterly wind flow o hangin mula sa timog kanluran bilang panimulang ihip ng southwest monsoon o habagat. Isa ito sa mga pangunahing indikasyon na nalalapit na ang tag-ulan. Pero patuloy nating imo-monitor ang magiging pagbabago sa mga susunod na araw. Base naman sa datos ng Metro Weather, nagpapatuloy ang maulang panahon sa malaking bahagi ng Northern at Central Luzon. May malalakas na ulan lalo na sa Ilocos Region at Cagayan Valley. Posible rin ang ulan sa ilang pang bahagi ng bansa. Mahigit sa 62,000 animal bite cases na itala ng CHD1 sa buong rehiyon sa unang quarter ng 2025. Ang detalye sa report ni CJ Turida. Sa tala ng Center for Health Development 1, umabot na sa 62,638 ang animal bite cases sa rehiyon sa unang quarter ng 2025. Pinakamarami ang naitala sa Pangasinan. Sunod ang La Union. Pangatlo ang Ilocos Sur, Ilocos Norte at Dagupan. Pinaigting pa ang rabies control program ng DOH, katuwang ang DA at DENR. At kabilang sa mga paraan ay ang pagbabakuna sa mga alagang hayop. Sapat naman daw ang supply ng bakuna kontra rabies sa mga animal bite and treatment center sa iba't ibang lugar sa rehiyon. Tinutulungan din ng ahensya ang mga LGU na makapagpatayo ng sarili nilang animal bite and treatment center. Meron po tayong 5 kaso po ng rabies dito sa ating region. Fortunately, lahat po sila ay unvaccinated at lahat po sila ay namatay. Mataas ang kaso ng animal bite sa Dagupan. Ang problema raw ayon sa City Veterinary Office, misinformation. Nurse. Kasi ang nangyayari po ngayon, kahit yung simpleng scratch na hindi nasugat, nagpapa-inject po kaagad sila kasi natatakot po sila lately doon sa mga nakikita nila sa social media. Lagi naman daw ipinapaliwanag ng autoridad na walang dapat ikabahala kapag nakalmot o nakagat. Kung bakunado naman ang alagang hayop at nasa loob lang ng bahay. Ngunit mas mabuti pa rin daw kung magpakonsulta sa doktor. Bago ang pandemic, nasa 10,000 hanggang 12,000 lang ang estimated population ng aso at pusa sa lungsod. Pero noong pandemya hanggang sa matapos ito, pumapalo na sa 15,000 hanggang 18,000 ang populasyon. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, One North Central Luzon. Santa Cruzan isinagawa sa isang barangay sa Calasiao, Pangasinan. Ilang chikiting nakiisa sa prosesyon. Silipin sa report ni Jewel Fernandez. Suot ang magagarbong damit at makukulay na palamuti, pumarada ang mga kababaihan at kanilang mga escort sa isinagawang Santa Cruzan sa Barangay San Miguel, Calasiao, Pangasinan kahapon. Hindi rin nagpahuli ang ilang chikiting. Tradisyon daw ito ng mga taga-Barangay San Miguel tuwing pista ng kanilang patron. 13 silang naglaho. Pero open po kasi, hindi lang taga San Miguel. Merong Bud, merong Santa Barbara, merong San Vicente na lumahok rin dito. Ang 18 na si Aubrey ang gumanap na Reyna Elena.
masaya and thankful kasi po sa lahat po ng babae dito, ako po yung napili na maging Reyna Elena. Walang pagsidlan ng tuwa ang mga residente na nanood ng Santa Cruzan. Umaasa silang magtutuloy-tuloy ang tradisyon sa mga susunod pang taon. Siyempre, natutuwa ako, masaya ako. Dahil? Dahil makikita ko nga po sa kagandahan niya. Kasama si Ron Tanieto, Jewel Fernandez, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Inalughog ng mga operatiba ng PIDEA ang isang bahay sa Barangay Pampang, Angeles City sa Pampanga. Sa bisa ng isang search warrant, nadiskubre sa loob ng bahay ang tinatayang 1.54 billion pesos na halaga ng hinihinalang shabu na nakalagay sa 155 transparent plastic bags. Ayon sa mga otoridad, tig-1 kilo ang bigat ng bawat plastic. Natuklasan ng mga otoridad na abandonado na ang bahay. Wala rin sa lugar ang target ng search warrant na isa raw Chinese national na ngayon ay pinaghahanap na at naharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act. Sa ngayon yun po ang inaalam namin kung saan siya intended na ibagsak. 2 weeks ago we had anti-drug operation wherein nakarecover naman kami ng 35 kilos. Ilang linggo bago ang pasukan, alamin natin ang latest na presyuhan ng iba't ibang gamit pang eskwela sa Dagupan City. Makibalita tayo live kay Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, ilang linggo bago ang balik eskwela sa June 16 ay nagsisimula ng dumami yung mga bumibili ng school supply sa Dagupan City. At sa monitoring ng Department of Trade and Industry o DTI, sa ngayon ay sapat ang supply ng mga gamit pang eskwela and wala ring inaasahang paggalaw o adjustment sa presyo ng school supplies since wala pang inilalabas o ibinababa na bagong price guide ang DTI. Ibig sabihin kung ano yung price guide ng 2024 ay siyang ipinapatupad ngayon sa mga bilihan ng school supplies sa buong probinsya ng Pangasinan. Sa ngayon, Chris, ang presyo ng notebook ay nasa 11 pesos hanggang 52 pesos. Ang pad paper ay nasa 9.50 hanggang 51 pesos. Ang lapis ay nasa 11 hanggang 17 pesos kada piraso. Ang ballpen ay nasa 3 pesos hanggang 21 pesos kada piraso. Ang crayons ay nasa 12 hanggang 114 pesos. Ang eraser ay nasa 4.50 hanggang 20 pesos. Ang sharpener ay nasa 15 hanggang 69 pesos, habang ang ruler ay nasa 16 hanggang 29 pesos. Yung presyo, Chris, ng school supplies ay nakadepende sa kung anong brand ng school supplies ang bibilhin ng ating mga kapuso. So meron yung mga brand na medyo mas mura, habang meron naman yung mga brand na medyo may kataasan ang presyo. At ayon nga sa DTI, tuloy-tuloy yung kanilang gagawing pag-iikot para i-monitor ang supply at presyo ng mga ibinibentang school supplies sa probinsya ng Pangasinan. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Samantala, pagtatabas ng mga sanga ng puno sa mga paaralan sa Kalasyaw, Pangasinan, isinasagawa ng MDRRMO. Tutukan sa report. Gamit ang chainsaw, nagsagawa ng pruning o pag-alis sa mga sanga ng mga punong kahoy sa loob ng compound ng Nalsian Bacayao Elementary School sa Kalasyaw, Pangasinan kaninang umaga. Magkatuwang ang MDRRMO at Menro sa operasyon bilang bahagi ng Pinaagang Brigada Eskwela 2025 sa mga paaralan. Minarapat po ng ating tanggapan together with the Menro na agahan na lang po kasi sa dami po ng schools din para ma-accommodate din po natin. Isa-isang tinanggal ang sanga ng mga puno. Gumamit pa ng hagdan upang maabot ang mataas na bahagi ng puno. Mainam din daw ang pruning upang bumuti ang kalusugan, hugis at paglaki nito. We are hitting 2 birds with 1 stone, no? Taking part po sa Brigada Eskwela. At the same time ay preparation na din po ito para sa upcoming rainy season. Agad din isinasakay sa truck ang mga tinanggal na sanga upang hindi na kumalat sa loob ng paaralan. Susuyurin daw ng MDRRMO at Menro ang iba pang paaralan sa bayan upang matiyak ang kaayusan.
kalinisan at kaligtasan sa mga naturang institusyon bago ang pasukan sa June 16. Formal na magsisimula ang Brigada Eskwela 2025 sa June 9 na magtatagal hanggang June 13. Ready na po. And also, inanyayahan din namin ang aming community na tumulong sa aming paglilinis sa aming school para sa Brigada Eskwela 2025. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, One North, Central Luzon. Pamamahagi ng mga binhi sa mahigit sa 2,000 na rice farmers isinagawa sa Mangaldan, Pangasinan. Narito ang report. Sa June 6, nakaschedule na magtanim ng punla ang magsasaka na si Mang Samuel mula sa Barangay Bunlag, Mangaldan, Pangasinan. Timing daw pamamahagi ng certified at hybrid seeds ng Department of Agriculture. Hindi na kasi niya kailangan pang gumastos para sa gagamiting binhi sa pagtatanim ng palay ngayong cropping season. Malaking tulong ito sa amin na magsasaka, may ibibigay ng gobyerno. Sinimulan na ng Mangaldan Municipal Agriculture Office ang pamamahagi ng binhi sa mahigit 2,500 na rice farmers sa bayan. Para iwasiksikan at maging maayos ang distribusyon ng mga binhi ay nagpatupad ng scheduling ang otoridad. Nakadepende sa lawak ng sinasaka ang ibinibigay na binhi sa mga magsasaka. Base sa rekomendasyon ng DA, 40 kilograms per hectare ang ibinibigay kung certified seeds, habang 15 kilogram per hectare naman kung hybrid seeds. Sa ganitong binhi, sisiguraduhin namin na mabigyan namin lahat ng farmer. Nasa mahigit 4,000 sako ng binhi ang naka-allocate sa bayan. Panawagan naman ng Agriculture Office na hintayin ang ilalabas na cropping calendar ng National Irrigation Administration para hindi magkaproblema sa patubig sa mga palayan. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North, Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Mga election officers sa Pangasinan abala na sa paghahanda para sa nakaschedule na special registration para sa BSKE 2025. Sundan sa report. Pinaghahandaan ng COMELEC Mangaldan ang nalalapit na schedule ng special voter registration para sa barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE 2025. Sinilabas na calendar of activities ng COMELEC, nakaschedule ang 10 araw na special voter registration simula July 1 hanggang July 11. Kasama yung SK election, sabay dati yan, lagi yan. Kaya yun, ina-expect po natin na marami talaga sa SK. Target ng COMELEC Mangaldan na magsagawa ng voter registration sa malalaking secondary schools. Ayon sa COMELEC, sapat ng 4 na buwan bago ang barangay at sangguniang kabataan election day para may proseso ang aplikasyon sa voter registration. Samantala, hinihintay pa ng COMELEC Pangasinan ang abiso mula sa COMELEC Central Office kung kailan babalik sa kanilang dating opisina ang mga election officer na na-reshuffle bago ang national midterm elections. Nasa 10 election officer sa Pangasinan ang inilipat sa ibang lugar. Posible daw na patapusin muna ang election period hanggang June 11 bago makabalik sa kanilang dating COMELEC offices ang mga nailipat na election officer. Hinihintay natin yung directive na kung kailan kami pwedeng bumalik. Baka tapusin lang namin yung submission, kami yung magdadala sa main office, then baka balik na sa original stations. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North, Central Luzon.
Para naman sa mga nagja-job hunting dyan pa-abroad, may mahigit 800 job orders ang bansang Austria para sa mga Pilipino. Ayon sa Department of Migrant Workers, ang mga inaalok na trabaho ay mula sa mga sektor ng architecture, construction, manufacturing, healthcare and wellness, household service, culinary at hospitality. Ang minimum wage at benepisyo na makukuha ng mga Pinoy worker ay gaya rin daw sa natatanggap ng mga lokal sa Austria. Paalala ng DMW sa mga lehitimong recruitment agency lang mag-apply na makikita sa listahan ng DMW website. Kapag government to government ang applyan, diretso sa DMW mag-apply at walang sinisingil na placement fee. Pinag-aaralan na ng Pilipinas ang pagbuo ng government to government labor employment track sa Austria, pati na rin sa Hungary, Italy at New Zealand. Mga kapuso, nag-uumpisa na ang Proof of Purchase promo ng GMA. Ang Kapuso Big Time Panalo Season 3. Kasama ang mga bagong maghahatid ng big time papremyo na sina Kuya Kim at Mikey Quintos. Mamimili o sari-sari store owners, pwedeng magpadala ng entries at may chance na manalo ng maagang pamasko. Over 11 million pesos ang ipamimigay, kabilang na ang 1 million pesos para sa lucky mamimili at sari-sari store owner sa grand draw. Ang official sending of entries ay magtatagal hanggang July 11, 2025. Pwedeng maghulog ng entries sa mahigit 1,000 participating Mercury Drug, Pure Gold branches, GMA Regional TV and radio stations nationwide. Mag-ingat po sa fake news, fake Facebook accounts o scam texts. Tutok lang sa GMA o i-follow ang GMA Promos Facebook and TikTok pages o bumisita sa microsite ng GMA Promos para sa complete mechanics at announcements. Isang OFW na cancer survivor ibinahagi ang karanasan sa 2 taong pakikipagbunok sa sakit na cancer. Tunghayan sa Kwentong Pilipino, hatid ni CJ Turida. Dating OFW si Marlene na nagtatrabaho sa isang cruise ship. May 31, 2023, sumailalim siya sa ultrasound nang may mapansin na bukol sa dibdib. June 15 ng parehong taon, sumailalim sa CT scan at biopsy at doon niya nalaman na malignant ang kanyang bukol. Doon na siya na-diagnose na meron pala siyang breast cancer. Chemotherapy muna yung inuna nila before akong maoperahan. 8 sessions ng chemotherapy. Bukod sa chemotherapy, sumailalim din ang 49 anyos na tubong barangay Bunuan Gasset sa 25 sessions ng radiation therapy at 18 sessions pa ng targeted therapy. Sa loob ng 2 taon na pakikibaka sa cancer, sa Panginoon daw siya humuhugot ng lakas. Inspirasyon din daw niya ang kanyang 3 anak na hindi siya iniwan sa kanyang laban. Nagpapasalamat talaga ako sa Panginoon kasi ginabayan niya ako throughout my journey. Noong Huwebes ang last session ng kanyang therapy, kaya labis ang pasasalamat ni Marlene at nalambasan ang pagsubok na ito sa kanyang buhay. Yes sir, ikiniklaim ko na po yun. Claim ko na talaga kasi Opo, last na. Tapos wala naman na po akong na nararamdaman. Isa lamang si Marlene sa mga naserbisyuhan ng Region 1 Medical Center Cancer Institute at patuloy pang tutulong sa mga nakikibaka sa cancer. Ayon sa pamunuan ng R1MC, breast at colon cancer ang pinakamaraming pasyenteng dinadala roon kung saan 50% ay taga Pangasinan. Daily, we cater consultation and treatment for 80 patients. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, One North, Central Luzon. It's that time of the year na naman para sa kakaibang karera sa England, United Kingdom. Imbes na say cheese, hiyawan na may konting aray ang eksena sa taon ng cheese rolling contest. Ang mga kalaho kasi nagpagulong-gulong sa burol at nagpaunahan sa pagkuha ng pinagulong na cheese wheel. Unahan ding makarating sa dulo para maiuwi ang premyo na anupat keso rin. Dahil sa nature ng palaro, hindi maiwasang may ilang nasugatan. Kaagad din silang tinulungan. Ang tradisyon ng cheese rolling contest, 19th century pa raw, unang isinagawa. Sa
Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-mainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami, ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.